Magiliw na pagbati muli sa inyo. Itong ating susunod na kwento ay pang-15 na episode sa ikalimang season ng Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Itutuloy natin ang kwentong sundalo tungkol sa mga mandirigmang Gurkha. Kabilang sa tribong Gale na bahagi ng lahing gurong sa Nepal, si Gadje Gale. Isinilang ito sa pook ng Barpak sa distrito ng Gurkha si Gadje noong unang araw ng Agosto 1918, bagaman sinabi niya na ika-1 Hulyo ang petsa ng kanyang kapanganakan noong 1934. Nagpalista siyang batang bagong kaanib. Noong matapos ang kanyang pagsasanay, sumapi siya sa 2 batalyon, pang-5 grupo ng Rifle ng Gurkha para sa Hari, Pangunang Puwersa, o 2nd Battalion, 5th Royal Gurkha Rifles, Frontier Force. Nanilbihan siya sa Waziristan, rehiyon ng probinsyang Khyber Pakhtunkhwa sa bansang Pakistan. Mula 1939 hanggang 1942, nagtrabaho siyang tagasanay o tagaturo ng sentro ng rehimente sa Abbottabad sa Pakistan. Noong ika-24 ng Mayo, 1943, mayroon noong isang malakas na pwersang militar ang mga Hapon na naghahangad na makarating sa Chin Hills. Masukal na kabundukan ang lugar na ito sa norteng patimog ng Burma o Myanmar na ngayon. Isiniguro noon ng mga kaaway na Hapon ang kanilang posisyon sa bundok na tinawag na Basha East Hill dahil mahalaga ito upang makapunta ang kanilang malaking pwersa sa Chin Hills. Kinailangan ngayong maagaw 17 dibisyon ng mga Indiano na kinabibilangan noon ni Gadje ang Basha East Hill mula sa kamay ng mga kaaway. Ang pwersang Hapon na kinailangan nilang harapin noon ay ang pang-33 Division. Ang Basha East Hill ay bahagi ng daang Tiddim o Tedim Road na may haba na 265 kilometro. Landas noon itong na mag-ugnay ng siyudad ng Imphal sa India at Chin Hills sa kanlurang bahagi ng Burma. Iyong aakitan noong lugar patungo sa posisyon ng mga Hapon ay mahabang tagiliran ng dalisdis. Ang ibang bahagi nito ay may sukat na 15 talampakan lamang ang kanyang kalapad. 2 beses na noong tinangka ng kanilang batalyon na bihagin ang lugar, subalit hindi sila nagtagumpay. Pinanay silang pinaulanan ng bala at mga paputok ng mga masinggan ng mga Hapon, kasama na ng artillery at mortar sa bandang makubling bahagi ng kagubatan. Sa sitwasyon nila noon sa Basha East Hill sa buwan ng Mayong iyon, malaki na ang nawala sa puwersa ng dibisyon ni Gadje. Ngunit upang maharangan nila ang pag-abanse ng mga kaaway na malaking puwersa papuntang Chin Hills, kinakailangan nilang maagaw ang Basha East Hill mula sa mga Hapon. Datapwat unti-unti na sila noong nauubos, naatasan ngayon si Gadje na maging acting havildar at gumanap na pansamantalang sarhento ng grupo. Noong ika-25 ng Mayo, naibaba ang kautusan na maisaganap ang 2 panlusob sa mga Hapon sa kanilang posisyon sa Basha East Hill. Kinakailangang maagaw nila ito at naiutos na ang misyon ay isasaganap ng 2 platoon na pamumunuan ni Gadje. Kasama nila ang 2 kumpanya ng 1 pang batalyon. Sa mga panahong iyon, hindi pa nalalantad noon si Gadje sa mabagsik na bakbakan at ang platoon na kanyang pinamunuan ay binuo ng sundalong kabataan. Naghahanda sila noon para sa kanilang pangatlong pagsalakay noong pinatamaan sila ng nagdagsa ang mga bala at mortar. Subalit hindi pinansin ni Gadje ito. Hanggat hindi sila natatamaan, matindi ang kanilang kaluobang sumalakay.
Habang kanyang ipinagsisigaw ang bantog na sigaw na paghamon ng mga Gurkha, aayo Gurkali, o kaya ang ibig sabihin nito ay narito na ang mga Gurkha. Nagpasimuno siya ng pagsunod-sunod nilang tumakbong nag-akyatan sa dalisdis patungo sa mga barikada ng mga Hapon. Natamaan si Gadya sa dibdib, bisig at binte sa mga pira-pirasong tipak ng granada na inihagis ng mga Hapon sa kanila. Bagaman duguan na siya, hindi niya inintindi ang kanyang mga sugat at nagpatuloy siyang naghagis ng mga granada na gamit ang kanyang kamay na hindi sugatan. Pinamunuan niya ang mga kasama niya na lumapit sa mga kaaway at mabagsik silang nakipaglaban ng mano-mano. Sinundan ng mga kasama niya si Gadye dahil sa kanyang kawalang takot at dahil sa kanyang pambihirang lakas ng loob. Ang kanyang walang humpay na pagsisigaw ng hamon ay lalo lamang nagtulak sa kanyang mga kasama na sumulong at lalong umapoy ang kanilang pagnasang mapabagsak ang mga kaaway at naging mabalasik silang nakipagbakbakan ng malapitan sa kanilang mga kaaway hanggang sa nabawi nila ang posisyon. Tiniyak ni Gadye na mapapanatili nila sa kamay nila ang posisyong ito habang ang pwersang Hapon ay masigasig na nakipagpalitan ng apoy ng sandata. Hindi inintindi ni Gadye ang kanyang mga sugat hanggat hindi niya nasiguro na hindi na maaagaw muli ang posisyong iyon sa kanila. Hindi pa rin siya pumunta sa gamutan ng kanilang rehimente, yung Regimental Aid Post, kung hindi pa siya binili ng kanyang opisyal na nakakatas sa kanya na siya'y magpagamot. Ang katangiang iyon ni Gadye ay nanatili kahit sa mga sumunod na kanyang paninilbihan sa pwersa. Nanilbihan siya sa batalyon na naipadala sa Rangoon na kasama ng ika-48 Brigada ng Impanterya ng India upang sumanib sila sa ika-17 Dibisyon ng mga Indiano sa tulay ng Sittang noong Pebrero ng 1944. Sa kanilang misyong iyon, hindi tinantanan ng mga Hapon ang kanilang pag-abanse papuntang India. Sa mga nangyaring bakbakan sa mga tiyempong iyon, naglagi si Gadye na namuno at nangunguna. Marami ang mga pagkakataon sa buong panahon ng kanilang mga pakikipagtunggali na pambihira ang kanyang naipakitang kagitingan at pagganap ng tungkulin. Naparangalan si Havildar Gadye Gale ng Krus ng Victoria o Victoria Cross, VC, at tinanggap niya ito mula kay Field Marshal Lord Wavell sa Red Fort sa siyudad ng Delhi sa India sa harap ng 5,000 tao. Naparangalin din siya ng Bituin ng Nepal o Star of Nepal sa Kathmandu at inabot ito sa kanya ng Pangulo ng Bansang Nepal o kanilang Prime Minister noong tinanggap ng India ang kanilang kasarinlan mula sa pamamahala ng Britanya. Nanatili si Gadye sa batalyon at itinaas ang kanyang ranggo sa Subedar Major o Senior Indian Officer. Noong 1962 at 63, kasama niya noon si Subedar Agan Singh Rai, isa ring Gurkha na naparangalan ng Krus ng Victoria noong 1944 o 1944 na nanilbihan sa Congo sa ilalim ng napag-isang mga nasyon o United Nations. Namatay si Gadye noong ika-28 ng Marso, 20 siglo sa edad na 82.